Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal nating mga kapatid sa pananampalataya. And today is Wednesday, the 3rd of February 2021. It's another day of blessing, another day of victory, another day of breakthrough para sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? And welcome sa ating daily devotional. At ngayon po, bago po ako mag-anyaya na samahan ako sa pananalangin, nais ko munang encourage kayo to share this broadcast to your Facebook friends upang mapagpala din po sila. At lahat po ng ating daily devotionals ay masusundan sa YouTube. At meron tayong YouTube channel, JLG Space TV. Don't forget to subscribe and press the notification bell upang ma-notify kayo sa mga susunod na mga video uploads. Maganda pong ating topic ngayon. Treat everyone with dignity, or treat everyone with respect. Maganda po ito, kaya handa po natin ang ating mga sarili. At ngayon pa lamang, pindutin nyo na po ang share button sa inyo pong Facebook para pag diniscuss ko na po ay sabay-sabay tayong makakatanggap ng mayamang biyaya ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. At ngayon po ay inaanyayahan ko ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat uli kami. Isa na naman pong araw ng pagtatagumpay, isang araw ng mayamang mong biyaya ang patuloy na maghari sa amin at sa aming kalagitnaan. Buksan niyo po ang kalangitan para sa amin at ibuhos niyo po ang masaganang biyaya at dadaloy ito sa mga taong konektado sa amin, mga mahal namin sa buhay, aming mga pamilya. Tumadalain kami ng biyaya ng inyong salita ngayon na walang matapon, walang masayang, lahat ay i-absorb ng aming spirit upang maging attitude, maging character namin, maging lifestyle namin sa pang-araw-araw na aming lakad. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And Amen. Purihin ang Diyos na buhay. So ngayon po, katulad ng aking sinabi, ito po ang ating topic, treat everyone with dignity. Pag sinabing treat everyone with dignity, kasama po dyan ang respeto. Tratuhin natin ang lahat ng tao na may respeto, may paggalang, may pagpapahalaga. Bigyan natin ang tao ng dignidad na kailangan nating ibigay. Ito po ay utos ng Panginoon actually. Sa aking key passage sa 1 Peter chapter 2 verse 17, ito po ang sinabi sa The Message Bible. Treat everyone you meet with dignity. Treat everyone you meet with dignity. 1 Peter 2:17 in the Message Bible. The Bible says, God expects you to show mercy to everybody. Nung Lunes, Martes, karaang dalawang devotionals natin, pinag-usapan natin ang patungkol sa pagiging merciful. At marami tayong lessons na natutunan noong Lunes at kahapon na devotional natin. Ngayon po, ine-expect po ng Diyos
Ayon sa Biblia, ito po'y utos actually, hindi po sinabi niyang please, hindi po ito pakiusap, ito po ay command. Ito po ay utos. So the Bible says, God expects everyone to show mercy to everybody. How are you supposed to do that? Paano natin gagawin ang expectation ni Lord na dapat tayo ay maging mahabagin, marespeto, magalang, at ang pagtrato natin sa lahat ng tao ayon sa utos ay may pagpapahalaga. Meron po akong nais ituro sa umagang ito na 3 simple at mga praktikal na paraan na tayo ay maging agent of mercy ng Diyos sa mundong kinalalagyan natin. Wala nang problema sa bahagi ng Diyos, siya po ay merciful God. Pero ang nais niya na tayo bilang mga representatives ng Panginoon, ng Diyos dito sa lupa, ay maging ahente, maging agent or instrument of mercy sa buong mundo. At yan po ang pag-usapan natin, 3 simple, practical ways kung paano tayo magiging God's agent of mercy in the world. Ang una po ay forgive people when they mess up. Forgive people when they mess up. Patawarin ang mga tao kapag sila ay nagkakamali. Patawarin ang mga tao kapag sila'y may nagagawang hindi tama. So yan po ang una sa mga simple at mga praktikal na paraan ng pagpapakita ng habag. Ang pagpapatawad sa tao kapag sila'y may pagkakamaling nagagawa. And I want to support that first point by reading 2 Corinthians chapter 2 verse 7. Ito po ang sabi, when people sin, you should forgive and comfort them so they won't give up in despair. Pakalinaw po ang 2 Corinthians 2 verse 7. Kapag ang tao ay nagkasala, dapat natin silang patawarin at kalingain, di ba? Upang hindi sila bumigay, hindi sila sumuko, at hindi sila ma-discourage o ma-despair. Never tayo magko-condemn. No? Hindi natin papel ang mag-judge, mag-condemn, sapagkat hindi tayo Diyos. Ang Diyos nga, hanggat kaya niyang tiisin na siya'y huwag mag-judge, ay hindi niya pinapairal una ang pagiging yung kanyang just na Diyos, kundi pinapairal niya muna ang kanyang grace. So the normal reaction when somebody hurts you is to want to either get even or write them off. Yan po ang normal na reaction ng tao natin kapag may mga nakasakit sa atin, may mga nakagawa ng masama sa atin. Ang normal first initial reaction natin is to want to either get even, yung tumabla, gumanti, yung mag-fight back. Isa sa mga unang normal reaction yan. At saka yung to write them off. I-scratch mo na. Alisin mo na sila sa paningin. Pero ang isang merciful person forgives the fallen. So, hindi natin choice. Kahit normal reaction po ay yung to get even or to write them off, hindi natin ugali yon. Because a merciful person forgives the fallen. Amen? And part of the Lord's Prayer actually says in Luke chapter 11 verse 4,
Mababasa ho natin sa Luke 11:4. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. In the New Living Translation. Bahagi ng itinuro niyang uri ng panalangin o paraan ng pananalangin ay patawarin mo ang aming mga sala katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So when you pray this, you are saying, God, I want you to forgive me as much as I forgive everybody who's hurt me. Mga Panginoon, parang ganito ang panalangin eh. Panginoon, nais kong patawarin mo ako katulad ng mga taong nagkasala sa akin na pinapatawad ko din sa kanilang mga ginawa sa akin. And so the question now is, are you ready to pray that prayer? Are you ready to pray that prayer? Yan po ang una sa 3 simple and practical ways na tayo ay maging agent of mercy ng Diyos sa mundong ito. Forgive people when they mess up. Ano po ang pangalawa? Be patient with people's irritating habits. Be patient with people's irritating habits. Marami po talagang ganon. Hindi lahat ng pag-uugali ng tao ay maayos. May mga pag-uugali na nakaka-irritate. May mga pag-uugali na hindi mo magugustuhan. So be patient. Be patient with people na meron pong irritating habits. We all have our idiosyncrasies and irritating habits. Meron din tayo. Lahat tayo po, may mga hindi magandang ng mairitableng pag-uugali. No? That's right. Even you and even me. All of us. Meron tayong idiosyncrasies and irritating habits. When you refuse to get upset over the people's habits, you are showing mercy. Yung you refuse to react sa mga irritating habits, when you refuse to get upset, no? Kapag nakakita tayo ng mga irritating habits ng mga tao sa paligid natin, ibig sabihin, you are showing mercy. Nagpapakita ka na ng pagiging mahabagin. During the pandemic, while so many people are stuck at home, the most important marriage advice I give you is Ephesians 4 verse 2. Be patient with each other, making allowance for each other's faults. That is in Ephesians 4:2 in the Living Bible. Be patient with each other, making allowance for each other's faults. Yan po ang advice natin. The first place you need to show mercy is at home. Ang unang lugar na ating pinagpapakitaan ng pagiging mahabagin at mapagmahal at mapangunawa ay sa ating mga tahanan, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag lang po tayong magaling sa labas, pero tayo po ay walang mercy, walang ipinapakita, ipinadadamang habag, awa sa mismong mga kasama natin sa bahay. The first place you need to show mercy is at home.
Amen? So yan po ang pangalawa. Be patient with people's irritating habits. What's number 3? Show respect to people you disagree with. Show respect to people you disagree with. Pakita mo pa rin ang dignidad, ang respeto, ang paggalang sa mga taong hindi ka sumasang-ayon. Huwag kang kumontra. Huwag mong kontrahin. Huwag kang opposition sa mga taong maari yung kanyang view o mga views ng tao ay hindi mo view. Dahil meron kayong magkaibang pananaw sa mga bagay-bagay, ay hindi ka na nagpapakita ng respeto o dignidad, at ang nirerespeto mo na lang at pinapakitaan ng dignidad ay yung mga taong nag-a-agree sa iyo. Show respect to people you disagree with. You don't have to agree with everyone. Diba? Wala namang ganong tao na lahat na lang ng sinasabi ng iba agree tayo. You don't have to agree with everyone. But you can disagree with people without being disagreeable. Amen? You can disagree with people without being disagreeable. Yan nga ang kasabihan. Dahil mismong ang Diyos ang nagsabi sa ating binasa kanina, 1 Peter 2:17, the Message Bible, sabi niya, treat everyone you meet with dignity. Treat everyone you meet with dignity. 1 Peter 2:17. Thus, that include people you disagree with and people you don't like? Yes, kasama sila. Kasama ang mga taong hindi ka sumasang-ayon, kasama ang mga taong hindi mo type, hindi mo gusto. Kasama sila sa rerespetuhin mo. Yan po ang sabi ng Biblia, treat everyone with dignity. Hallelujah. Jesus gets really radical about mercy. You know, in Luke chapter 6 verse 35, ano po ang itinuro ng ating Panginoong Jesus? He says to love your enemies and do good to them. Yan po ay utos, yan po ay command ng Panginoong Hesukristo mismo. Na ang sabi niya, ibigin mo ang iyong mga kaaway at gawan mo sila ng mabuti at gumawa ka ng mabuti sa kanila. Yan po ay utos ayon sa Luke 6:35. And that starts with laying down your need to be right and to win the argument every time. Diba? Laying down your need to be right and to win the arguments every time. Do you want to win the argument or do you want to win people to Christ? Kasi pwede kang nanalo sa argumento, pero dahil mali ang ugali, mali ang pagpapakita ng asal, nawala pa rin yung tao. So ano ba mas maganda? Yung nanalo ka sa diskusyon, nanalo ka sa argumento, pero na-offend mo yung tao? Or respetuhin mo yung tao, maaring nanalo ka pa rin sa argumento, sa diskusyon, pero dahil maganda ang iyong pinakitang pag-uugali, ay pwedeng yung tao ay mawin mo sa Panginoon. Amen? To win people to Christ, you need to choose mercy. Para manalo tayo, o manalo para mawin natin. Manalo ang kaliwanagan sa kadiliman. Makabig natin yung tao para kay Kristo, piliin nating maging merciful.
So the question is, when was the last time you did something good for an enemy? Hirap balikan, no? Meron ba talaga? Kailan yung huling araw na nagpakita ka ng isang bagay na mabuti sa iyong kaaway? When was the last time you did something good for somebody you totally disagree with politically or spiritually? Kailan ang huling araw o huling panahon nagpakita ka ng mabuti sa isang tao na hindi ka sumasang-ayon sa kanya mga political views at mga spiritual perspective? When was the last time you did that? Ano pa ang tanong natin? When was the last time you showed mercy to someone in your home? Kailan naman yung huling panahon na ikaw ay nakapagpakita ng habag sa mga kasama mo sa bahay? Ang dami ko pong tanong, dahil kailangan pong maging malinaw ang sagot natin sa mga tanong na ito, sapagkat pwedeng nakakalimutan natin, nakakaligtaan natin na sa tingin natin banal tayo, maayos tayo sa Diyos, pero hindi tayo nakakapag-dispense ng mercy, ng respect, ng dignity sa mga ibang tao, nakukulayan po yung ating relasyon sa Diyos. God sees you when you choose mercy, and He will honor your obedience. Siyempre, pag tayo nagpapakita ng dignidad, respeto, paggalang sa ibang tao, kita po ng Diyos yun. At natutuwa ang Diyos kapag yun po ang ating dinidispense na ugali, sapagkat nakikita niya ang kanyang sarili sa atin. Ayan. And He will honor our obedience. It will often be difficult. Mahirap po yan. I'm not saying na isang click lang, okay na. Kaya natin kaagad na gawin. Mahirap po. But it will always be worth it to be merciful. Just as God your Father is merciful. Hindi madali? Yes. Pero kayang gawin? Yes. Pero hindi madali. Pero kaya mong gawin. At kapag nagawa natin, ito ay worth it to be merciful. Bakit po? Sapagkat ang ating Diyos, ang ating Ama, ay mahabagin din. Amen? He is merciful. Purihin ang Diyos na buhay. Ang ating pong declaration, mga minamahal, samahan niyo po ako at sabihin natin, Heavenly Father, you see when I choose mercy, and you will honor my obedience. It will often be difficult, but it will always be worth it to be merciful, just as you, my Father, is merciful. Amen. One more time. Heavenly Father, you see when I choose mercy, and you will honor my obedience. It will often be difficult, but it will always be worth it to be merciful, just as you, my Father, is merciful. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Lord God in heaven, yan po ang aming panalangin, na matutunan naming mag-dispense ng respeto sa mga taong magkaiba kami ng mga pananaw. Na mas pairalin namin na kung magpapakita lang kami ng magandang asal sa mga taong magkaiba ang aming mga pananaw, pwede namin silang mawin. Pwede namin silang madala sa iyo. Na sa halip na maitaboy namin sila. Pagpalain niyo po ang araw na ito. Salamat sa mga salitang tinanggap namin at nawa dumaloy ang pagpapalang ito sa mga mahal namin sa buhay. Dumaloy ito
sa aming buhay. Nananalangin kami ng kapangyarihan ninyo na pagalingin ang mga sakit at mga karamdaman, probisyon sa pangangailangan, ang inyong pagpatnubay sa amin at pagpapala sa gawa ng aming mga kamay. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Yan po ang ating devotion. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Magbabalik po ang inyong lingkod sa Hope Hour mamayang 1:00. At dahil Miyerkules po ngayon, Hebrews Podcast ng Zero Gravity, 7 p.m. Ito po si Pastor Rene Alog, nag-iiwan muli ng kagalakan at pag-ibig ng Diyos. God bless and Shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will always remain faithful, faithful, and nothing will separate me from your love. You are
to me.